At sa sandaling ito, para sa pagbasa ng mga salita nating Panginoon, at gusto kong puntahan natin ang book of Isaiah chapter 58, verse 6 up to verse 8. So ito po ang ating mababasa sa bahaging ito. Sabi ng verse 6, "Is this not the fast which I choose to loosen the bonds of wickedness, to undo the bonds of the yoke, and to let the oppressed go free, and to break every yoke? Is not to divide your bread with the hungry, and bring the homeless poor into the house, when you see the naked to cover him, and not to hide yourself from your own flesh? Then your light will break out like the dawn, and your recovery will speedily spring forth. And your righteousness will go before you. The glory of the Lord will be your rear guard." Praise God. Panginoon na magpala sa mga salitang ating binasa sa oras na ito. Sabi natin Amen. Nako po tayo sa oras na ito. Purihin ang dakilang pangalan ng ating Panginoon. At magandang umaga sa bawat isa atin at pagbati sa pangalan nating Panginoon sa oras na ito. Tayo ba'y masaya mga kapatid? Praise God. Salamat sa Diyos. So sa oras na ito mga kapatid ay nais kong mag-share sa inyo ng isang kaisipan at ang purpose ng mga salita ng Diyos para sa buong maghapong ito ay para sa ating bagay na ating sinasagawa para sa ating Panginoon. At ang nais kong i-share mula dito sa verse na ito ay napakaganda ng verse na ito o ng chapter 58 ng book of Isaiah. And sometimes, ilan lamang sa mga bahagi ang aking nakikita sa chapter na ito. Pero kapag babalikan natin ang mga salita ng Diyos, ay makikita natin yung tinatawag na purpose ng Panginoon sa ilang mga bagay. So, nais kong bigyan ng pansin sa oras na ito is about the purpose and the blessing of fasting. Kamakailan ay pinag-usapan natin yung the blessing of fasting sa isang Bible study at binigyan natin ng pansin ang bagay nito. But ngayon ay palawakin pa natin at tingnan natin ang ilang mga anggulo at ano ang nagagawa nito sa buhay ng bawat mananampalataya. So, tandaan natin mga kapatid na ang fasting ito ay pwedeng gawin ng lahat ng mga tao. Pero merong tinatawag na fasting na katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. At hindi lahat ng tao na sabihin natin nagpapalipas ng pagkain, hindi kumakain, ay yung ginagawa nila ay nakakalugod sa Panginoon. Well, merong mga bagay na sabihin natin pagpa-fasting na ito ay personal o kaya naman ito ay para sa physical benefit. Ang ilan ay nagpa-fasting intermittently dahilan para mag-loss ng weight. And fasting at ang purpose mo to lose weight ay naniniwala ko ang benefit yan ay para sa iyong sarili, pero hindi yan para sa Panginoon. At kung ang isa ay hindi kakain, magpapalipas ng kanyang ng meal, ay hindi lamang yan naman ang tinatawag na purpose, or rather yung tinatawag na tamang paraan ng pagpa-fasting. Pero ang fasting na merong kasamang paglalaan ng buhay sa Diyos, pananalangin, at meron pang ilang mga bagay na kaakibat sa bagay na ito ay isang nakalulugod sa harapan ng Panginoon. In fact, bago natin balikan yung verse na ating ginamit sa chapter 58 ng book of Isaiah, ang ating Panginoon ay nangusap siya sa chapter 6 ng book of Matthew. At dito sa
bahaging ito ng chapter 6, ay mapapansin nyo ang tatlong bagay na pinagtuunan ng pansin ng ating Panginoon. Ang chapter 6 ay madidivide natin sila sa yung ilang bagay na tinukoy ng ating Panginoon. Not really the whole chapter, but meron siyang ilang particular na tinukoy sa chapter 6 ng Book of Matthew. At ilan sa kanyang pinag-usap dito is patungkol sa, ang tatlong bagay na ito ay patungkol sa paglilimos o paggawa ng charitable work. Pangalawa ay prayer at pangatlo ay fasting. At mapapansin ninyo yung ilan sa mga statement ng ating Panginoon ay ginamit yung ganitong pangungusap. At maring ilan sa inyo ay alam ang ganitong kaisipan, pero for the sake of dahilan itong ating pinag-usapan, ay mas maganda na maging malinaw ito sa atin. Sabi ng verse 3 ng chapter 6 ng Matthew, sabi niya, "But when you give to the poor, do not let your left hand know what your right hand is doing." When you give to the poor, kapag kayo ay gagawa ng charitable work, kapag kayo ay gagawa ng mabuting bagay, mabuting gawa sa mga tao, bayaan ninyo na huwag malaman ng inyong kaliwa ang ginagawa ng inyong kanan. So, gawin mo ito sa lihim, itong pinapakita. Pero yung praise ng verse 3, when you give. So, when you give. At pagdating naman sa verse 6, so, pagdating sa verse 6, "But you, when you pray, go into your inner room, close your door, and pray to your Father who is in secret, and your Father who sees what is done in secret will reward you." Can you say amen to that? Will reward you. So, ang lahat ng pinakita rito, yung verse 4 na pinakita about charitable work o yung giving, yung pagkakaloob sa mga dukha, ang verse 4 ay nagsabi, "So that your giving will be in secret, and your Father who sees what is done in secret will reward you." So giving has a reward. Ang pagkakaloob ay merong reward. Ang pagtulong ay may reward. Ang ating paggawa ng mabubuting bagay, sabi po ng Book of Galatians, especially sa mga kasambahay sa pananampalataya, ang inyong bagay na ginagawang mabuti sa gawain ng Panginoon, sa gawain ng Diyos, di ito mawawalan ng reward. Ang ating Panginoon is a Lord of reward. Ang Panginoon ay siyang Panginoon ng reward. Sabi ng Book of Revelation, "Behold, I come quickly and my reward is with me." So sa kanyang pagparito, mga kapatid, dala-dala ng ating Panginoon ang reward na kanyang ibibigay sa lahat ng kanyang mga anak na natili o sa mga mananampalataya na natili sa kanyang pagtatapat na ginagawa hanggang sa panahon ng kanyang pagparito. So, "I come quickly and my reward is with me." So pinapakita na lahat ng bagay na ating ginagawa para sa Panginoon ay hindi ito mawawalan ng reward. Amen. Meron pa nga isang verse bago ko ituloy yung bahaging ito na sabi niya, "Kapag ikaw ay nagbigay ng isang malamig na basong tubig, isang basong malamig na tubig sa isang tao sa pangalan ng isang alagad, hindi dahilan sa siya prophet, apostle, evangelist, pastor, o teacher, hindi kundi dahilan siya ay alagad ng Panginoon, ay hindi ka mawawalan ng reward." So pinakita ito at ito'y naranasan ng isang widow woman na or rather not widow woman, a barren woman rather. Isang babae na hindi nagkakaanak at nakita niya sa Elisha na nakilala niya siya ay tao ng Diyos, siya ay nagbigay nagawa ng isang sibi sa kanyang bahay at naglagay ng higaan, naglagay ng kandilero at pinadaanan ng dumaan sa Elisha ay pinatuloy niya roon. Alam niyo, ang reward na binigay sa kanya, sabi ng banal na kasulatan, binigyan siya ng anak.
binigyan siya ng anak ng Panginoon. So pinakita ron, ang sino man kumikilala sa lingkod ng Diyos, siya may disipulo, siya may apostle, siya may prophet, kung anong bagay na kanyang ginawa, yung reward ay bibigay at pagkakaloob sa kanya. So dito, makikita natin, sabi niya, ang reward na ito ay siya ay hindi mawawala ng ganti, sabi ng banal na kasulatan. And even prayer, sa ating mga pananalangin, ang ating panalangin ay hindi mahuhulog sa lupa. Hindi yan katulad ng isang tao na nagbigay ka ng isang request at pagkatapos mong makita, maya-maya yung request mo ay nasa basurahan na, nasa trash bin na, at hindi nabigyan ng pansin. Hindi ito gano'n. Ang Diyos ay hindi gano'n, mga kapatid. Ang ating Panginoon, hindi gano'n. In fact, ang banal na kasulatan sa Book of Acts chapter 10 ay sinabi na ang iyong panalangin, Cornelius, ang iyong panalangin at ang iyong paglilimos ay nakarating na alaala sa harapan ng Diyos at hindi niya ito nakakalimutan. So, my point is this, sa bahaging ito, when you pray, when you give, when you pray, so ang idea na pinapakita rito ay ina-expect ng Panginoon na ito ang normal na gawain ng mga anak ng Diyos. Sila ay nagbibigay, sila ay nagkakaloob, sila ay nananalangin. At dito na naman sa verse 16. Sa verse 16 sabi rito, verse 16, whenever you fast, do not put on a gloomy face as the hypocrites do, for they neglect their appearance so that they will be noticed by men when they are fasting. Truly I say to you, they have their reward in full. So pinapakita rito na whenever you fast, ang una niyang binigyan ng pansin ay huwag kayong maging kagaya ng mga parang malulungkutin, kagaya ng mga Pariseo na pinapakita nila yung kanilang mga itsura na parang hinang-hina o ano paman. At sabi niya, kapag ganito ang gagawin ng isang tao, tinanggap niya na ang kanyang reward in full. Wala na siyang mapapakinabangan pang ibang bagay. But ang isang bagay na pinapakita ko, mga kapatid, kung gaano ka-regular ang tao, ang mananampalataya na ine-expect ng Panginoon na sila ay nagkakaloob na nanalangin, alam niyo ba, ganon din ang expectation ng Panginoon sa mga mananampalataya na sila ay nag-aayuno. So when you give, when you pray, and whenever you fast. So pinapakita rito na ito ay normal na buhay ng mga mananampalataya. So pinakita ko ang point na yan para maintindihan natin ang ilang mga bagay. So balikan natin ang chapter 58 ng book of Isaiah. At dito ay pinakita ang napakagandang bagay na the purpose and the blessing ng tinatawag na fasting. So makikita natin sa bahaging ito, at I hope ang bawat isa ay makita nila at makita ng bawat isa atin. At kapag ating naintindihan ang blessing na ito at ang benefits na ating maranasan sa ganitong bagay, whenever na tayo ay merong ilang mga karanasan, then ang fasting ay isa sa bagay na magiging solusyon sa ilang mga bagay. Sa verse 6 ay pinakita rito, is this not the fast which I choose to loosen the bonds of wickedness? So mapapansin ninyo na ang verse na yan ay nagpakita na hindi baga ito ang klase ng pag-aayuno na aking itinakda. So sabi niyan sa verse 6, sa wikang Tagalog ay makita natin, hindi baga ito ang ayuno na aking pinili, na kalagin ang mga tali ng kasamaan, na pagaanin ang mga pasan
at papaging layain ang napipigati at iyong alisin ang lahat na atang. Alam niyo ba na pinapakita rito na kapag ang layunin ng Panginoon sa ganitong bagay, kapag ang isang tao ay, sabi rito, to loosen the bonds of wickedness. Ang unang-unang pagpapakita ng tinatawag na fasting ay yung isang tao na kanyang ibinababa ang kanyang sarili at sa paraan ng upang ipakita niya ang kanyang pagsisisi sa harapan ng Panginoon, siya ay nag-aayuno. Ito yung expression ng isang tao kapag siya ay lalapit sa Diyos at siya ay nagkasala, then siya ay ang isang bagay na isang expression ay ginagawa ng mga Diyo ay nahapak nilang kanilang kasuotan at naglalagay ng abo sa kanilang ulunan upang ito ay mga outward expression para ipakita sa harapan ng Panginoon ang tinatawag na kanilang pagsisisi. Ngunit tuloy natin ang isa sa pinakita rito ay isang magandang punto na ating maintindihan is to undo the bonds of the yoke. Kapag ang isang tao ay nakakaranas na ng pamatok sa kanyang buhay, ng pasan sa kanyang buhay, kapag siya ay merong mga kabigatang naranasan sa buhay na ito, alam niyo ba mga kapatid, ang isa sa solusyon ng bagay na yan ay ang pag-aayuno. So pinakita rito to undo the bonds. Sabi niya, yun ay sa verse 6. Sabi niya, hindi bagay ito ang ayuno na aking pinili na kalagin ang mga tali ng kasamaan at pagaanin ang mga pasan at papaging layain ang napipigati. Kung ang isang tao ay nakakaranas ng tinatawag na kabigatan, kapigatian, ito ay isang paraan. Well, minsan po ay ang ilan ay kapag po sila ay may suliranin, kapag sila ay may problema, kapag may mga problemang mabibigat sa kanilang tahanan, ang usually na mga unbeliever, ang ginagawa nila ay naglalasing. Ang ilan naman ay ang paraan ng expression nila ay dinadaan sa kain. Well, pagkatapos mong gawin yan, kung isang tao ay iinom ng alak, malalango siya, at sabi niya, gusto kong makalimutan ang aking problema. Ang problema, pagkatapos mong malasing, ang problema ay nandyan pa rin. Pag ikaw ay nahimasmasan, then ang isa sa aking misa na napakinggan sa balita, yung isang lalaki na mag-a-abroad ay siya ay naging masyadong galante, pinasara niya yung club yon, yung bar, at sabi niya, lahat kayo, pati yung mga crew, ay magsiinom kayo, uminom kayong lahat. At dahilan ang budget niya raw ay nasa 15,000 at nang lumalaki na, binigyan siya ng warning, sabi niya, sir, yung bill niyo ay 11,000 na. Sabi niya, sige lang, tuloy niyo lang. At nang matapos yung gabing yun, inabot ng 80,000 ang kanyang bill. At di na siya makabayad pa, kaya siya pinakulong. So ibig sabihin, ang ilang mga bagay na ito ay hindi ito ang solusyon sa ating mga suliranin. In fact, at ang pinakasolusyon ng mga bagay na may bibigat na suliranin na dinadaanan ng sino man ng mga mananampalataya, especially ang mga mananampalataya, ay ang pag-aayuno ang kasagutan sa ganitong bagay. It's to lose the bonds, to loosen the bonds of wickedness. Ito yung pagpapakita ng pagsisisi at pagpakumbaba sa harapan ng Panginoon. And to undo the bonds, yung salitang to undo, ay yung bagay na ilalagay sa iyo ay i-reverse. Diba? Kayo na mga gumagamit ng mga computer at mga gadgets, at kapag kayo nagtatype, at meron kayong na-type na mali, merong isang click doon, o yung isang tawag dito, isang command doon na pwede mong i-undo.
Ibig sabihin, yung bagay na nagawa mo na mali, yung nailagay mong mali, ay pag yung inando, biglang mawawala yon. So yung salitang to undo the bands of the yoke, kapag ang kaaway ay naglagay ng pamatok sa iyong buhay, at ikaw ay dinala mo ito sa harapan ng Panginoon, ang Diyos ang kayang mag-undo ng lahat ng mga bagay. Kayang i-undo ito, yung bagay na ginawa ng kaaway ay kanyang alisin, na tila walang nangyari pagkatapos. Yun yung salitang to undo the bands of the yoke and to let the oppressed go free. Amen. At ang sila na mga nagagapos ay maging malaya. So, I hope makita natin mga kapatid, and I pray na pagkatapos ng ilang mga bagay at kapag ating naintindihan ang purpose na ito, ay hindi na tayo mismo na nakikita ng blessing ng bagay na ito, ay tayo na mismo ang magkukusa gagawin dahil alam natin ang blessing ng bagay na ito. Alam natin ang benefits, alam natin ang purpose na bakit sinasagawa ang ganitong bagay. So to let the oppressed go free. Ano yung mga oppression? Usually ito ay mga gawa ng kaaway sa buhay ng mga mananampalataya. Ilang mga oppression na pwedeng maranasan ng mga mananampalataya, maring sakit, karamdaman, ilang pang mga bagay, mga kahirapan, sabihin natin, mga pangangailangan, kasalatan, at mga mabibigat na pinagdaraanan sa buhay. Ang bagay na ito ay hindi natin pwede sabing walang solusyon. Sa Diyos ay may solusyon ng lahat ng mga bagay. Naniniwala ba tayo mga kapatid? Sa Diyos ay may solusyon ang lahat ng mga bagay. Sa Diyos, kahit ang walang pag-asa ay pwedeng magkaroon ng pag-asa. Nakita natin si Abraham na walang pag-asa ay merong pag-asang ibinigay sa kanya sa kabila na all the hope, hallelujah, ay wala na. Lahat ng pag-asa ay wala na, pero siya ay binigyan ng pag-asa ng Panginoon. At nangyari yung bagay na yun, dahilan ng pangako ng Diyos is yes and amen. The promise of the Lord is yes, is always yes and amen. Sabi dito, it is not, verse 7, is it not to divide your bread with the hungry? See, isa pa ring paraan ng tinatawag na ganitong gawain ay ang pagbabahagi ng tinapay sa mga nagugutom. So ang hatiin mo yung bagay na nasa iyo at i-share mo sa iba na nangangailangan at hindi mo sabihin na kulang pa nga ito sa akin, bakit ko i-share sa iyo? Ay kung ang bagay na yon ay yun yung isang loaf of bread, for example, ay sabihin mo, kung ako nga ay kumain ng bread ay dalawang loaves, ay meron na lang akong isa, ay hahatiin ko pa ba ito? Pero isang paraan ng tinatawag na ganitong bagay, ang pagbibigay ng iyong kaloob sa iba, at hatiin mo ang bagay na nasa iyo at ibigay mo sa nangangailangan, ito isang paraan na pinapakita sa bagay na ito. Naalala kong isang lingkod ng Diyos, isa siyang mensahero sa kapanahunan. I don't remember whose name ang mensaherong ito. Isang panahon ng winter, at siya ay nakakita na daanan niyang isang beggar na nanginginig doon sa isang sulok dahilan napakalamig ng winter ng panahong yun. Ang ginawa ng lalaking ito na lingkod ng Diyos, kinuha ang kanyang balabal o coat man yun na naroon sa kanya na nakatakip, at ang ginawa niya ay hinating niya sa pamamagitan ng espada. At yung kalahating yun ay binigay niya doon sa pulubi. At yumaon siya ng kanyang lakad, at isang araw nagkaroon siya ng panaginip. At sa kanyang panaginip ay nanaginip siya at nakita niya ang Panginoon ay nagpakita sa kanya. At yung Panginoon, ang naging kapansin-pansin nang makita niyang Panginoon, suot-suot yung kalahati ng kanyang damit. At doon niya naalala yung sinabi ng Panginoon na lahat ng iyong ginawa
sa maliit kong lingkod na ito ay ginagawa nyo para sa akin. So, ito ay isang bagay. Well, kung ikaw ay paminsan-minsan ay mahati ang iyong budget at yung iba ay mapunta sa mga nangangailangan, ito isang paraan pa rin ng bahagi na pinakita sa paraan ng pag-aayuno. Is it not to divide your bread with the hungry and bring the homeless poor into the house? Ang patuloyin ang mga homeless, sabi niya, and when you see the naked, to cover him. So, ang bahaging ito, kagaya ng pinakita ko kanina. And when you see the naked, to cover him, and not to hide yourself from your own flesh. At minsan, ang ginagawa natin ay kapag nakakita tayo ng isang nangangailangan, nagtatago tayo. Pero mga kapatid, alam niyo ba, ang bagay na ito, ang verse 8 ay nagsabi, then your light will break out like the dawn. Kung nais ninyo na ang inyong buhay ay magliwanag, ang sabi ng banal na kasulatan, ito ang pinapakita niya, then your light will break out like the dawn, and your recovery will speedily spring forth. Gusto natin ng tinatawag na recovery. Ang Diyos nating pinaglilingkuran, mga kapatid, ay kaya niyang ibalik ang lahat ng bagay na nawala sa iyo. Amen. I can say amen to that. Kayang gawin ng Diyos ng lahat ng bagay na nawala sa iyo, na minsan ito'y kinuha ng kaaway, ninakaw ng kaaway, at ang kaaway ay gumawa ng ilang mga bagay. Kaya niyang ibalik ang ganitong bagay dahil ginawa na ng Diyos ito sa buhay ni Job. Ang lahat ng nawala sa kanya ay na-recover o binigay at ibinalik ng Diyos sa kanya. Then your light will break out like the dawn, and your recovery will speedily spring forth. Alam nyo, maraming recovery na mangyayari sa buhay natin. In fact, ang tinatawag na redemption is a recovery. Diba? Ang redemption, ito ay pagsasauli sa atin sa dating ating kalalagayan. That is redemption. Ang redemption na ginawa ng ating Panginoon, si Adan na nahulog sa pagkakasala, nahulog siya dahilan sa pagkakasala, ang mataas na kanyang katatayuan sa harapan ng Panginoon bilang anak ng Diyos ay nawala at na-forfeit niya ito, at ang redemption ang naging daan para siya'y ibalik sa dating posisyon. Hindi si Adam, kundi ang kanyang ang Adam's race. So, then your light will break out like the dawn, and your recovery will speedily spring forth, and your righteousness will go before you, and the glory of the Lord will be your rear guard. Alam niyo mga kapatid, sino sa inyo nais ang protection dito? Alam niyo ba, isa sa paraan to invoke God's protection ay ang mag-ayuno. Mamaya makikita natin ilang mga bagay na yan. Lahat ng mga nabanggit sa bahaging ito ay katotohanan at ito ay naranasan ng mga lingkod ng Diyos sa kanilang buhay, paglilingkod. So, the glory of the Lord, ang kalawalatian ng Panginoon, ang magiging iyong proteksyon sa iyong likuran. Tingnan nga natin sa wikang Tagalog ang verse na yan. Ang verse 8. Sabi ng verse 8, kung magkakayo'y sisikat ang iyong liwanag na parang umaga, ang iyong liwanag ay sisikat na parang umaga, at ang iyong kagalingan ay biglang lilitaw. Yung recovery dito ay may kinalaman ito sa healing. At pag sinabing healing, mga kapatid, ang healing ay hindi lamang ito ang pinaka essence ng healing is yung recovery o yung pananumbalik mo sa dating kalalagayan. So, at ang iyong kagalingan ay biglang lilitaw, at ang iyong katwiran ay mangunguna sa iyo.
Ang iyong katwiran ay mangunguna sa iyo. At ang kaluwalhatian ng Panginoon ay magiging iyong bantay likod. Magiging iyong proteksyon. Naalala ninyo mga kapatid, ang Israel nang sila ay palabasin ng Panginoon mula sa Egypt, at ang pillar of fire and pillar of cloud na nangunguna sa kanila ay nagpasimulang umalis sa unahan at pumunta sa likuran nila, at naging nagsilbing pagitan sa Israel at sa mga Egyptians. Ano pat, ang mga Egyptian ay hindi sila maabutan sa kabila na sila ay nakakabayo, nangangabayo sila, may mga karawahe sila, pero hindi nila na maabutan yung mga Israelitang naglalakad doon sa tuyong lupa. Dahilan sa hinati ng Diyos ang dagat na pula. Hindi nila maabutan, at ang ginawa ng Panginoon sa panahong yun ay nasira yung kanilang mga wheel, yung kanilang mga karwahe, at naging mahirap sa kanila. Dahilan ang Panginoon ay naging bantay likod nila. Maraming mga tao ngayon nag-iisip paano sila mag-hire ng mga personal guard, personal bodyguard, mga kumukuha sila ng mga armies, mga sundalo, mga pulis, para proteksyonan ang kanilang mga property. Mga kapatid, hallelujah, ang Panginoon ang magiging iyong bantay likod. Hallelujah. So, pinapakita natin at makikita natin yung tinatawag na purpose nito. Ang purpose ng ganitong bagay na pinapakita. So, it is not the fast which I chose. Ito yung ayuno na aking pinili. So, merong mga bagay na kanyang pinili, at ibig sabihin ito ang nagbibigay ng lugod sa kanya, at ang lingap ng Diyos ay kanyang igagawad. Now, tingnan pa natin ang ilang mga bagay. So, nakita natin yung purpose na ito. Nakita natin yung purpose ng fasting. At pinakita rito ano ang mga ano ang mga bagay na pwedeng maranasan. Now, tingnan natin ang aklat ng Psalms chapter 35 verse 13. Sabi rito ng Psalms 35 verse 13. Sabi rito, ito ay sa panahon na it is a Psalm of David, habang si David ay nakakaranas ng ilang mga bagay na mga tao, mga kaaway na nanunuya sa kanya, at ilang pang mga bagay na kanilang ginagawa. Sabi ng verse 12, they repay me evil for good, to the bereavement of my soul. So they repay evil for good. Sila ay nagbabayad o gumaganti ng masama sa mga mabuti na aking ginawa. To the bereavement of my soul, para sa kapigatian ng aking kaluluwa. But as for me, sabi niya, but as for me, when they were sick, my clothing was sackcloth. See, ito yung isang paglalarawan ng pag-aayuno sa Old Testament, yung magagara nilang kasuotan, yung mga, sabi natin, yung komportableng kanilang kasuotan ay kanilang inaalis. Minsan sharing kami ni Mayor Josiah na yung mga magagandang kasuotan, yung mga katulad ng linen, ay dahilan ito ay maganda sa balat, hindi ka masyadong magpapawis. So, ngunit inaalis nila ito at pinapalitan nila ng sackcloth. Yung sackcloth, mga kapatid, ay hindi komportabling damit yan. At inilalagay nila at nakakaranas sila ng sabihin natin na hindi komportable na mga sandaling yon. At sabi niya, ngunit, but as for me, when they were sick,
My clothing was sackcloth, and I humbled my soul with fasting. Now, pinapakita rito na ang fasting ay isang way para ipakita sa harapan ng Diyos ang pagpapakumbaba. Ang tunay na pagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon ay pinapakita sa ganitong bagay. I humble myself, to humble ourselves. And usually, kagaya ng sinabi nga kanina, ang isang taong nakasala ay ito ang isang paraan na tamang paraan ng paglapit sa Diyos upang i-present niya ang kanyang sarili. Humingi ng tawad at in fact, ito yung ginawa ni Daniel, di ba? Sa Daniel chapter 9. Ang ginawa ni Daniel sa Daniel chapter 9 ng kanyang nakita ang kalulus-lunos na kalalagayan ng Israel. Na sila ay for how many years na naroon sa Babylon. And at last, nakita niya na ang Babylon ay bumagsak na. At ito na yung panahon ng katuparan ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng prophet Jeremiah. Na mangyari ang mga salita ng Diyos. Anong ginawa ni Daniel? He presented himself in fasting. Iniharap niya ang kanyang sarili sa harapan ng Diyos na nag-aayuno at habang siya ay nag-aayuno, then kinoconfess niya ang kanyang kasalanan sa kanyang bayan, ng kanyang bayan at ng kanyang sarili. At di niya inihiwalay ang kanyang sarili sa ganung bagay. He confessed the sins of the whole nation of Israel dahilan sa mga bagay na kanilang ginawa. At pagkatapos noon, mga kapatid, alam niyo kung ano nangyari, ang deliverance ay binigay ng Diyos sa kanila. Ang paglaya ay naranasan ng Israel. Diba? So, is it a coincidence? No, brothers and sisters. Ito ay isang takdang panahon, pero in-invoke ni Daniel ang tulong ng Diyos para gawin niya ang kanyang mga salita. At ang si Daniel ay nananalangin, sabi ng Banal na Kasulatan, nagsasalita pa siya. Nagko-confess pa siya ng kanilang mga kasalanan. At siya ay nagsasalita, Panginoon, wag kang mag-delay. Panginoon, gawin mo. Panginoon, tugunin mo. Panginoon, dinggin mo. At habang siya nagsasalita pa, sabi ng Banal na Kasulatan, si Angel Gabriel ay dumating sa kanya at sinabi, ito ang kasagutan ng Diyos sa iyo. Well, ito yung mga masabi nating blessing ng ganitong klaseng gawain. So I humbled myself with fasting. So, isa sa makikita natin sa panahon ng 1 Samuel chapter 7 verse 6. Sa 1 Samuel chapter 7 verse 6, ito yung panahon na ang Israel sila ay humingi ng hari sa Diyos, or rather kay Samuel. That ang kanilang hari ay walang iba kundi ang Diyos. Ngunit sila ay humingi ng hari katulad ng ibang mga bansa. At ang Diyos ay nagsabi, ibigay mo ang kanilang kahilingan, bigyan mo sila ng hari. Pero sabi niya, tinanggihan nila ako para ako ang maging kanilang hari. At sa panahong yon, sa verse 6, ay sabi ng verse 5, Then Samuel said, gather all Israel to Mizpah, and I will pray to the Lord for you. Verse 6, they gathered to Mizpah and drew water and poured it out before the Lord and fasted on that day and said, we have sinned against the Lord. And Samuel judged the sons of Israel in Mizpah. So pinakita rito para ipakita nila ang kanilang repentance, ang kanilang pagsisisi sa bagay na kanilang ginawa. So ito ang bagay na paraan na kanilang pinakita sa harapan ng Panginoon. At ang Diyos ay nagpatawad sa kanila. Well, mga kapatid, meron akong isang bibigyan ng pansin na maaaring ilan sa inyo'y alam na, pero maaaring kakagulat natin ang ganitong bagay. Chapter 7 ng 1 King, or rather 1
King chapter 21. Sa 1 King chapter 21, ay merong isang pangyayari dito. This is a verse 25 sa 1 King. Alam natin, ang panahong ito, ang hari dito ay si King Ahab. At alam natin kung anong ginawa ni Ahab. Kinuha niya ang ubasan ni Nabot sa pamamagitan ng mga false witnesses. At pinatay si Nabot at kinuha ni Ahab ang kanyang ubasan na ayaw niya sanang ibigay. Pero sa pilitan niyang kinuha sa pamamagitan ng device na ginawa ni Jezebel. Sabi rito ng verse 25, pagkatapos ibigay ng Diyos ang judgment kay Jezebel, o starting verse 23, of Jezebel also has the Lord spoken, the dogs will eat Jezebel in the district of Jezreel. The one belonging to Ahab who dies in the city, the dogs will eat. And the one who dies in the field, the birds of heaven will eat. So ibig sabihin, ang judgment na ito sa kanyang mga anak ay napakabigat. Walang isa man sa kanila na makakarating sa libingan. Mamamatay sila, pero saan man sila mamatay, ay kakainin sila ng mga hayop, ng mga ibon, at ng ilang mga at hindi sila makakarating sa libingan. Verse 25, surely there was no one like Ahab who sold himself to do evil in the sight of the Lord, because Jezebel, his wife, incited him. He acted very abominably in following idols according to all that the Amorites had done, whom the Lord cast out before the sons of Israel. And it came about, see, pinakita ng verse 25 to verse 26, anong klaseng hari si Ahab. Siya ay siya ang pinakamasama na ibinenta niya ang kanyang sarili sa paggawa ng masama. At ang kanyang asawa ay humimok sa kanya ng ilang mga bagay. He acted abominably in following idols. At sabi roon, walang katulad sa kanyang ginawa. Verse 27, it came about when Ahab heard these words that he tore his clothes and put on sackcloth and fasted, and he lay in sackcloth and went about despondently. Then the word of the Lord came to Elijah the Tishbite, saying, anong ginawa ni Ahab nang marinig niya ang judgment na ito? Ang judgment kay Jezebel, ang judgment sa kanya, at para sa kanyang mga anak na kanyang mangyayari sa kanyang mga anak. Nang marinig niya ang ganitong bagay, kanyang hinapak ang kanyang damit, at siya ay nagsuot ng kayong magaspang, at siya ay nag-ayuno ng araw na yon, at siya ay ginawang ganitong bagay, at dumating ang salita ng Panginoon kay Elias na nagsasabi, verse 29, do you see how Ahab humbled himself before me? Nakita mo ba ang ginawa ni Ahab kung paano siya nagpakumbaba sa aking harapan? So ang fasting ay pagpapakita ng pakumbaba sa harapan ng Panginoon. At sabi niya, nakita mo ba ang ginawa ni Ahab? At sabi niya, because he has humbled himself before me, I will not bring the evil in his days, but I will bring the evil upon his house in his son's days. Mga kapatid, walang kasalanan na hindi pwedeng ipatawad ang Panginoon kapag isang tao ay magpapakumbaba at talapit sa Diyos. Truly, mga kapatid, God is a merciful God. Kung ang isang tao ay nagkasala at kung siya ay magpapakumbaba, iiwanan niya ang kanyang kasamaan at lalapit sa Diyos at magpapakumbaba, siya ay papatawarin ng Panginoon. Makikita ninyo, although
ang sinabi ng Panginoon, yung calamity na mangyayari sa kanya ay hindi mangyayari sa kanyang panahon. But still, si Ahab pa rin ay isang masamang hari na gumawa ng ganitong bagay. Pero makikita nyo yung ganitong, ang pinipicture out ko mga kapatid, ay ang lalaking ito, nang makita ng Diyos sa ganitong bagay, siya ay in-spare ng Panginoon ang evil na mangyayari sa kanyang panahon. At sinabi ng Diyos, hindi mangyayari sa kanyang panahon, kundi mangyayari sa panahon ng kanyang mga anak. At kung si Ahab na ganito ay ginawa na ng Diyos ng ganitong bagay, gaano pa ikaw, mga anak ng Diyos? Ikaw na hindi namumuhay sa kasalanan. Ikaw na hindi na nagsisikap sa biyaya ng Panginoon na gawin ang kanyang kalooban. Anong klaseng biyaya ang kanyang gagawad sa iyo kapag ikaw ay lumapit sa kanya na nagpapakumbaba? Ang sabi ng ating Panginoon, o sabi ng prayer ni Solomon, if my people that is called by my name shall humble themselves and pray, and I, the Lord in the heavens, will answer their prayer. So makita natin ang ganitong biyaya na inilaan ng Panginoon. So tingnan natin ang ilang pang mga bagay. So pansinin natin, sabi nga kanina, pinakita natin doon sa book of Isaiah chapter 58, na kapag ang isang tao ay gagawin ng ganitong bagay, ang protection ng Diyos ay ilalagay ng Panginoon sa kanya. The Lord will be his rear guard. Ang Diyos ang magiging proteksyon sa kanya sa kanyang likod, bantay likod, sabi ng wikang Tagalog, a rear guard na ginamit doon. So, isang pagkakataon sa panahon ni Nehemiah, mga kapatid. Si Nehemiah, or rather si Ezra, sa panahon ni Ezra, ay pagkatapos na ito yung pangyayari na si Daniel ay nanalangin, at pagkatapos niyang manalangin, ay ibinigay ng Diyos ang kasagutan sa pamamagitan ng mensahe ng Panginoon sa angel na si Gabriel. At sinabi niya, habang ikaw ay nanalangin, habang ikaw ay nananaing at nananambitan sa iyong bayan, sabi niya, ang utos ay lumabas. At ang utos na yun ay ang yung tinatawag na binaba ni Cyrus na batas, na ang buong Israel ay pwede nang bumalik sa kanilang mga sa Jerusalem at ipagtayo ang Diyos, ang kanilang Diyos, ng templo para sa Kanya. And you know, ito ang naranasan na paglaya ng Israel ito ay resulta ng pag-aayuno ni Daniel, mga kapatid. Ito ay resulta. So, alam niyo ba na ang Diyos ay meron siyang panahon na itinakda, at yung panahon na yon sa kabila na ito ay dumating na, and then si Daniel ay naging daan para ang fulfillment ng promise ng Diyos ay maisakatuparan. Well, mga kapatid, di ko alam, merong ang Diyos pangako para sa ating kapanahunan. At ang pangakong yan, hallelujah, who knows, ng mga anak ng Diyos sa huling maaraw nito na mananalangin at mag-aayuno para sa bagay na yun ay magiging daan upang kanyang sakatuparan ng kanyang pangako. Gawin ang kanyang mga salita dahilan ang salita ng Diyos ay pawang oo at amen. So makikita natin na sa panahong ito, ibinabana ni Cyrus ang batas na ang buong lahat ng Israel na nananatili sa lugar na yon na dating nasa Babylon, ay binibigyan na niya ng laya upang sila ay makabalik doon sa kanilang lupain. At truly na ang nangyari, mga kapatid, yung dating mga pinapahirapan na mga oppressed, sila na mga may pasan ng kabigatan dahilan
nandun sila sa lugar ng Babylon, isang araw sila ay pinalaya ng Panginoon. What a feeling na naramdaman ng Israel nang marinig nila ang batas galing kay Cyrus na sila ay pwede nang lumaya at pumunta doon sa kanilang sa lupain, sa Jerusalem. But mga kapatid, sa panahong ito, nang ibinaba ang utos para sila'y bumalik. Alam niyo ba, hindi lamang sila bumalik na sila lamang. Sila ay dala-dala nila ang lahat, ang mga kagamitan na ninakaw o kinuhan sa panahon ni Nebuchadnezzar. Bear in mind, ilagay ninyo sa inyong kaisipan ng lahat ng kasangkapan doon sa Jerusalem ay kinuha ni Nebuchadnezzar at dinala sa Babylon. At yun ang naging daan kung bakit hinatulan ng Diyos ang isa sa apo ni Nebuchadnezzar na si Belshazzar, dahilan ginamit niya yung vessels na ito sa inuman na kasama ang kanyang mga concubine na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Sa panahon ng pagbabalik nila Ezra, ay dala-dala nila ang mga kagamitang ito. And what is that? Ano yung mga kagamitang yon? Hindi ito basta-basta mga tanso at mga aluminium. Ang dala-dala nila ay mga vessels of gold. Dan dala-dala nila ay vessels of gold. At ibig sabihin, and along the way, ay pwede silang manakawan, marab. Diba? Sa mga tulisan na pwede silang irab. At alam nyo, ang ginawa ni Ezra ay ito. Tingnan natin ang Ezra chapter 8. Ezra chapter 8, starting verse 21. Verse 21. Then, ano sabi rito? Then I proclaim a fast there at the river of Ahava. Nag-proclaim ng fasting si Ezra sa panahong yon. Then I proclaim a fast there at the river of Ahava that we might humble ourselves before our God to seek from Him a safe journey for us, for our little ones, and all our possessions. Dahilan ang dala-dala nila ay hindi biro, mga kapatid. Mga golds, mga instruments na yari sa ginto, solid gold, ginawa sa pamamagitan ng ginto. So, anong sabi rito ng verse 22? For I was ashamed to request from the king troops and horsemen to protect us from the enemy on the way, because we had said to the king, the hand of our God favorably disposed to all those who seek Him, but His power and His anger are against all those who forsake Him. Basahin nga natin sa Tagalog. Anong sabi riyan? Sapagkat ako'y nahihiyang humingi sa hari ng pulutong ng mga sundalo at ng mga mangabayo upang tulungan tayo laban sa mga kaaway sa daan, sapagkat ang aming sinalita sa hari na sinasabi, ang kamay ng Diyos ay sumasa kanilang lahat na humahanap sa Kanya sa ikabubuti, ngunit ang Kanyang kapangyarihan at pag-iinit ay laban sa kanilang lahat na nagpapabaya sa Kanya. Mga kapatid, tumayo marahil at ipinaabot ni Ezra sa hari matapos ibigay ang declaration na siya'y pinapalaya niya. Sinabi niya sa hari, mahal na hari, ang kamay ng Diyos ay sumasa kanyang mga anak. At siya'y laban doon sa mga masama. At sa akrayat sinabi niya, ang Diyos ang siya mag-iingat sa amin. Pero nang sila'y maglalakbay na, tila may pumasok sa kanilang kaisipan, paano kung harangin tayo ng mga tulisan? Anong magagawa natin? Paano kung tayo ay may mga masamang nagbabanta sa atin? Anong gagawin natin? Pero sabi niya, meron na akong patotoong sinalita kay sa hari. At di ko na ito pwedeng, kung aking hihilingin ang mga
sundalo, mga pulutong na mga ngabayo at sundalo para mag-escort sa amin. Baka ibalik sa akin, di ba sabi mo, poproteksyonan kayo ng Diyos? Bakit ngayon ay humingi ka ng sundalo? Mga kapatid, nanindigan na si Ezra. Sabi niya, sinabi ko ito sa hari. Kaya minsan mga kapatid, mahalaga na tayuan mo ang testimony na yung sinasalita. Ang yung witness na yung sinabi para sa Panginoon, then panindigan mo, hindi sa lakas ng loob, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. And anong ginawa ni Ezra? Dahilan hindi siya pwedeng mag-request sa hari ng mga soldiers, ng mga armies, ng mga pulupulutong, ng mga mangabayo na mag-escort sa kanila sa unahan at matatakot ang kaaway. Ang ginawa nila, sabi niya, nag-declare siya ng fasting doon mismo sa river sa panahong yun. Nag-ayuno sila ng panahong yun at sila ay humingi ng biyaya sa Panginoon. At in-invoke nila ang Diyos na ang Diyos ang magproteksyon sa kanila. Well, makikita natin at alam nyo kung ano nangyari. Ang sabi rito, dahilan itong sinabi namin sa hari, hindi kami iiwanan ng Diyos, hindi kami pababayaan ng Diyos. Siya ay isa sa amin. So we fasted, verse 23, so we fasted and sought our God concerning this matter. At kami nagayuno at hinanap namin ang mukha ng Panginoon. At gayon nangagayuno tayo at nagsidalangin sa ating Diyos. At anong sabi rito? At dininig niya tayo. Praise God. Hindi po biro ang paglalakbay mula Babylon o dun sa nasasakop ng Persia na si Cyrus ng hari sa panahong yun. Ang kanilang journey papunta doon sa Jerusalem, gano'n ito katagal. I don't know how many days. Pero alam nila along the way ay merong panganib. Lalo pat ang possession na kanilang niladala ay hindi lamang kung anong bagay, mga ginto ang kanilang daladala. At kung kukunin yon sa kanila, pati ang buhay nila ay nasa bingit. At maaring sila'y patayin. Pero ang ginawa nila mga kapatid, nag-ayuno sila. Nag-ayuno sila for a safe journey. At nakarating sila ng safe and sound. They reached Jerusalem. They reached Israel. Na sila ay ligtas at payapang nakarating doon. At sinabi niya, ang Diyos ay duminig sa aming panalangin. Dahilan mga kapatid, ang sabi ng banal na kasulatan, siya ay magiging bantay likod. Siya, ang sabi ni David, ay kanyang sa kanyang meditation ay mas in-enhance niya pa, ang aking Panginoon ay nasa aking unahan sapagat siya ay nasa aking kanan at sa aking kaliwa. So ibig sabihin, ganun siya protektado ng Diyos. Para siyang merong Iron Dome. Alam niyo ba yung Iron Dome mga kapatid? Kapag merong missile na galing sa kaaway, biglang automatically ay magpapalipad ng missile at imimit yun sa ere at pasasabugin ng missile bago pa ito dumating sa kanila. And God is greater than Iron Dome. Amen. Siya ay higit pa sa mga Iron Dome, mga kapatid. So makikita natin ang ganitong bagay. So, if we want God's protection, merong isang paraan na pinapakita ang banal na kasulatan. He will be your rear guard. Merong isang panahon na ang pending judgment ay darating sa isang syudad. And you know what is this city? This city is called Nineveh. At ang siting ito ay isang masamang syudad, sabi ng banal na kasulatan, malaking syudad na halos kinakailangan mong libutin 3
3 araw ang kinakailangan mong spend para malibot mo ang buong syudad ng Nineveh. At alam natin na ang Nineveh ay merong pending judgment sa kanila. At ang pending judgment na ito ay gugunawin ng Diyos ang buong Nineveh sa loob ng after 40 days. At sinugo ng Diyos si Jonah para magdala ng ganitong klase ng balita. Pero si Jonah ay ayaw niya dahilan gusto niyang hatulan na ng Diyos ang Nineveh dahilan ang Nineveh ay sakop ng Assyria na siyang kaaway ng Israel. So siyempre pa, hindi mo iisipin ang mabuting kalalagayan ng iyong kaaway na gumagawa ng masama. At yun ang mindset ni Jonah. Ang kanyang ginawa ay tumakas siya pero siya ibinalik ng Diyos sa pamamagitan ng isang malaking isda. At nang siya'y makarating sa Nineveh, 3 days siyang sumisigaw. 40 araw na lang ibubuhos ng Diyos ang hatol niya sa lugar na ito. 40 days, 40 araw na lang, walang ibang salitang sinasabi niya, kundi ang announcement of the coming judgment. Ang pagdating ng judgment sa kanila, hindi niya hinihimok silang magsisi, hindi siya nagsasuggest ng anumang bagay na sila ay talikdan nilang kanilang mga kasalanan. Without anything, ang salita lamang ni Jonah is 40 days, the judgment will strike this place. At nang marinig po ito ng mga taga-Nineveh, ang sabi ng banal na kasulatan, silang lahat ay nag-ayuno. At nang sila ay mag-ayuno, mga kapatid, nang sila ay mag-ayuno, mula hari, yung hari na nakarobe, inalis niya yung kanyang kasuotang hari at nagsuot ng kayong magaspang. Mula sa hari, pababa sa lahat ng mga nasa kingdom, hanggang sa mga ordinaryong mga tao, hanggang sa kanilang mga hayop, nagdeklara ng pag-aayuno. At magkatapos ng makita ng Diyos ang ganitong bagay, sabi ng banal na sulatan, nakita ng Diyos ang kanilang pagsisisi. At 40 days later, pagdating na ika-40th day after Jonah na unang sabihin niyang message sa Nineveh, nagbibilang si Jonah, ngayon ay ika-40 days, at marahil maya-maya, marahil mamayang tanghali, mamayang hapon, lumubog na lang ang araw, walang judgment na nangyari sa Nineveh. Kinabukasan, walang judgment. Naglagay si Jonah ng sibi na silungan niya na isang uri ng halaman at sa tindi ng init ay natuyo at nawalan siya ng sisilungan at nagalit siya. At sabi niya, Jonas, nagalit ka ba dahilan nawalan ka ng sisilungan? Na hindi ka ba nahabag at naawa sa mga taong sa buong syudad na ito na mayroong ganito kalaking bilang population? Na hindi nila alam ang kaliwa at kanan. Dahilan, sila ay namumuhay sa ganong klaseng kasalanan. Pero ang Diyos ay nag-inspire ang lugar na yun. Well, mga kapatid, alam niyo ba, ang mga mananampalataya ay inilagay silang asin ng sanlibutan. They were the salt of the earth. At sa pamamagitan ng ganitong gawa, maaring ang isang judgment na nakalaan sa isang lugar ay pwedeng mahinto. Dahilan sa mga lalaki at babae na namamagitan at nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. At hindi niya pwedeng hatulan ang masama na kasama na mapapasama ang matutuwid. Hindi niya maaring gawin ito. At alam niyo mga kapatid, ang nangyaring ito
ay nagmark sa history ang ganitong pangyayari. Nagkaroon ng turning point sa buhay ng mga taga-Ninive dahilan sa kanilang pag-aayuno. Ang judgment ng Diyos ay hindi niya ikinawad at in-spare ang lugar na yon for, if I'm not mistaken, for 100 years ay hindi hinatulan ng Diyos ang lugar ng Ninive. At yung generation sa panahon yon ay na-spare. Maaring yung mga yung mga bata sa panahon yon na kalong-kalong ng kanilang mga magulang, lumaki sila at namatay, pero walang judgment na nangyari sa kanila. But after that generation had passed, at ang another generation ay bumangon, at ang kasamaan nila ay nagpatuloy, hinatulan ng Diyos ang lugar ng Ninive. Pero ang Diyos ay naging tapat sa generation yon, na hindi niya hinatulan ang lugar, ang panahong yun. At na-spare sila. At ang sabi ng Panginoon, quoting in His ministry, sabi niya, darating ang panahon, babangon ang generation sa panahon ni Jonas, sa lugar ng Ninive, at hahatulan ang lugar na ito, dahilan sila ay nagsisi, samantalang kayo ay hindi, sabi niya, sa Jerusalem. Nakita niyo mga kapatid, ang blessing na ito na nagagawa at nangyayari, nagawang i-spare. Naniniwala ako mga kapatid, pwedeng magkaroon ng turning point sa buhay ng bawat mga anak ng Diyos. I believe, pwedeng magkaroon ng turning point sa buhay ng mga anak ng Diyos sa isang paraan na tayo ay lalapit sa Kanya. Sa panaan ng pananalangin at pag-aayuno sa harapan ng Panginoon at ang Diyos ay i-honor niya ang ganitong bagay. Can you imagine? Nagkaroon ng turning point sa history ng Ninive at na itala ito sa kanilang kasaysayan ang ganitong pangyayari. Well, I believe mga kapatid, sa buhay ng mga mananampalataya, kung ang buhay natin ay parang routine na lamang, na tila baga hindi nagbabago, at ang mga masasamang bagay ay ating nakikita, well, merong solusyon mga kapatid. Pwedeng magkaroon ng turning point ang ating buhay sa pamamagitan ng ganitong paraan. Nalapitan natin ang Panginoon sa ganitong bagay at ang pasan na matagal nang nakaatang sa atin na inilagay ng kaaway, pwedeng mawala sa atin at durugin ng Diyos ang pamatok na ito. Well, I believe that. As I have said, mga kapatid, may mga panahon na nakakaranas ng ilang mga crisis sa buhay. Pero ang isang paraan na aking ginagawa kapag mayroong mga crisis sa panahon sa aming buhay ay dinadala ko ang aking sarili sa ganitong paraan at nakakita ko ang turning point ng aming buhay. Ang Diyos ay hindi liko, mga kapatid. Siya ay tumutugon ng panalangin. Kaya naniniwala ako, ito ay isang challenge sa bawat isa atin. Huwag lang nating pabayaan ang mga sirkumstansya ay paulit-ulit sa ating buhay. Kung mga sirkumstansya ay laging nariyan, pwede yang magbago, pwedeng magkaroon ng turning point. Isa pang pangyayari at ako'y papunta sa pagtatapos. Sa aklat ng Esther, ay alam natin na merong tinatawag na nalalapit na masamang pwedeng mangyari sa buong sambahayan ni Israel. At sa buong sambahayan ni Israel ay dahilan ang Diyos ang pinakamagandang bagay, mga kapatid. Tandaan natin, the steps of a good man are ordered by the Lord. Ang lakad ng matuwid ay ang Panginoon ang siyang nag-arrange ng lahat ng mga bagay. Gaano man talino ng kaaway. Sabi ng Book of Genesis, ang serpente ay napakatuso
at pinakamatalino sa lahat ng hayop sa ibabaw ng lupa. At gaano man siya kasrud, gaano man katalino ang kaaway sa kanyang mga pagpaplano, still, mas matalino pa rin ang Diyos. At dahilan, gumawa ng magandang plano si Haman, na ang kanyang gustong gawin dahilan na-provoke siya kay Mardocheo, dahilan ayaw yumukod, ayaw magbow, ayaw magbigay ng respect sa kanya. Sabi niya, may araw ka rin sa akin. At sabi niya, at napag-alaman niya na siya'y Hudyo, at ang kanyang plano ay hindi lamang si Mardocheo ang papatay, dahilan medyo magkakaroon ng kulay yung kanyang gustong gawin, pero ang kanyang gustong gawin, ang buong Hudyo na naroon sa nasasakupan ng Haring Ahasuerus ay gusto niyang i-annihilate. Ubusin lahat at walang ititira sa kanila kahit isa. At ang magandang planong ito ay sinang-ayunan ng hari. At naging maganda sa pagkinig ng hari. Sabi niya, mahal na hari, ako magpapondo sa pagpatay sa kanila. At yung kaba ng yaman, yung aking ibibigay ay mapupunta sa kaba ng yaman ng kaharian. At maganda ito sa panikinig ni Haring Ahasuerus. At ibinigay at ibinaba ang batas. Sa loob, nagkaslat sila, nagtingin sila, ano bang magandang buwan? At ang lumabas ay, kumbaga pa sa parang pagkakas ng lots, parang dice, lumabas yung 6-6, 12 at 12 months at 12th day of the months ay doon isasagawa ang pag-annihilate sa lahat ng Hudyo sa kaharian. Imagine mga kapatid, gaano kalaki ang kaharian ni Ahasuerus sa panahon yun. Pinakita ang boundary kung gaano kalawak at ganun ang lahat ng mga Hudyo sa mga probinsya ni Ahasuerus na nasasakupan ng imperyo ng kanyang kaharian, lahat ng Hudyo ay ipapapatay lahat. Ibinaba ang kautusan. But mga kapatid, ang Diyos ay matalino. Bago na ibaba ang kautusan, itinaas muna si Esther. Amen. Bago lumitaw ang ganitong batas, itinaas muna ang isang Hudyo, isang Hudeya, isang Hudyong babae at ginawang reyna ng kaharian. Ibig sabihin, meron ng proteksyon ng Diyos. Bago pa ang kaaway gumawa ng kanyang hakbang, nauna na ang Diyos gumawa sa pasimula pa. Nakukuha niyo ba mga kapatid? But, nang nangyari na ibinaba ang verdict, ibinaba ang batas, at ang mga Hudyo ay annihilate, sabi ni Mardocheo, huwag kang mag-isip na makakaligtas ka kung kami, ang Diyos, ay magligtas sa ibang paraan. Pero kapag nalaman ng hari na ikaw din ay isang Hudyo, lagot ka at ang iyong sambahayan ay hindi rin makakaligtas. Pero sinong nakakaalam na ikaw ay nilagay ng Diyos sa ganyang posisyon in such a time like this? Sa panahon na katulad nito, dahilan sabi sa kanya, humarap ka sa hari. At sabi ni Reyna Esther, hindi ako pwedeng humarap, kamatayan, nag-aantay sa akin kung ako'y harap na walang kautusan. Pero dahilan nakita niya yung ganitong sitwasyon, sabi niya, sige, magdeklara kayo ng pag-aayuno sa buong Israel. At ako rin naman ay mag-aayuno dito sa kaharian kasama ng aking mga kasamahan dito. And they declared 3 days fasting sa lahat ng mga Israelites na naroon sa iba't ibang mga probinsya at lahat sila ay nag-ayun. At mga kapatid, mula doon sa kahatulan na ang Israel ay i-annihilate, and we know the whole story, ang lahat ay nabaligtad.
Kaya say amen to that, mga kapatid. Naganap yung verse na binasa natin kanina, to undo the bonds of the yoke. To undo, upang i-reverse ang lahat ng mga pangyayari. Nagkaroon ng reverse. At anong naging daan, mga kapatid? Ang naging daan ng reversal ng lahat ng mga bagay ay ang pag-aayunan ng buong bayan ng Israel. Yun ang naging benepisyo sa kanila. Na undo ang lahat, ang batas na inilagay sa araw na yun at nang darating na yung araw ng pag-annihilate sa lahat ng mga Hudyo, nagbaba ng panibagong batas na sabi niya, pwedeng lumaban ang bawat isa. At hindi sila anumang mananagot. At yung araw na yun, at nang sila ay makita nila ang pagliligtas ng Panginoon, ano pat ang araw na siyang panahon na sila ay ipapatay lahat, ay naging araw, hindi ng araw ng pag-iyak, hindi araw ng kapigatian, kundi araw na kanilang isinelebrate. Ng araw na yun, sumunod na panahon, yung araw na yun ay naging day ng celebration ng tinatawag na Day of Purim. Well, mga kapatid, I hope nakikita nyo yung mga senaryo na pinapakita ng banal na kasulatan. Ang mga bagay na minsang pinaplot ng kaaway na itinakda na sa araw na ito, gagawa siya ng ganitong bagay sa iyo. But it turned out, pagdating sa panahong yon, yung araw na panahon ng kanyang paggawa ng pinakamasamang bagay, darating ang panahon, yung araw na yon ay yung mamarkahan na sasabi mo, ang araw na yon, ang panahon na ang Diyos ay gumawa sa akin. Hallelujah. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Nagkaroon ng turning point sa buhay. Nagkaroon ng turning point sa kasaysayan ng Israel. O I pray, mga kapatid, sa buhay natin, magkaroon tayo ng isang araw na kikilalanin natin ang araw na ito, ang Diyos ay gumawa sa akin. Na ito ay naging resulta ng mga bagay nang tayo ay nakilala natin ang principle ng ating Panginoon. At sa ating paglapit sa Kanya ay hindi tayo pahihindihan. Nakita natin paano niabot ni Ahasuerus ang kanyang setro at siya ay nakasumpong ng lingap sa paningin ni Ahasuerus. Si Esther ay nakasumpong ng biyaya. Lingap, hindi siya namatay. Bukod pa sa roon, ang sabi sa kanya, Esther, what is your request? And what is your petition? That even the half of the kingdom will be granted to you. Ito ibibigay sa iyo kahit kalahati man ng kaharian. Ibig sabihin, ang buong portion na para kay Reyna Esther ay pwedeng ibigay na lahat sa kanya. Dahilan yun ay para sa kanya. Mga kapatid, hindi natin lubos na nalalaman kapag ating i-invoke ang gawa ng Diyos sa ating buhay. At pwede natin itong incorporate sa ating buhay at gagawin natin, hallelujah, ang malaong bagay na nakikita natin sa ating buhay na hindi nagbabago ay merong araw na ang Diyos ay gagawa sa bawat isa sa atin. Praise God. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon, mga kapatid. Alam nyo, ilan pa lamang yan sa mga bagay na ating binibigyan ng pansin. Pero sa araw na ito ay ang mga salita ng Diyos ay nagpapakita sa atin. Naglalagay sa atin ng paraan. Wala palang bagay na walang pag-asa. Lahat ng bagay ay mayroong pag-asa. Lahat ng bagay ay pwedeng magkaroon ng turning point. Magkakaroon ng pagbabago sa direksyon at tanging ang Diyos lamang kayang bumago ng direksyon ng ating buhay dahilan He is a God of the circumstances. Hallelujah.
Now, sa oras na ito, nais ko kayong anyayang tumayo, mga kapatid. At itutuloy natin ang bahaging ito sa pagpapatuloy. But, I hope nakita natin kung anong purpose at anong blessing ng ganitong klase ng gawain sa harapan ng Panginoon. Kung ang mga tao na meron silang gustong gawin o gustong matanggap mula sa gobyerno, alam niyo ba kung saan nanggaling yung idea ng hunger strike? Ito po'y nanggaling sa ganitong kaisipan sa pamamagitan ng pag-aayuno. Hindi sila sa Diyos lumalapit, kundi ginagawa nila ang ganitong mga gawain para ipaabot ang kanilang hinaing sa gobyerno. Pero mga kapatid, kahit tayo mag-hunger strike para sa gobyerno, walang magagawa ang gobyerno sa atin. Ang kaya lamang itulong sa atin ay mga ayuda at ilang pang mga bagay. Pero ang Diyos, kung sa Diyos ka lalapit at iyong dadalhin ang iyong sarili sa ganitong paraan, well, there's a lot of blessing na nakalaan sa iyo, anak ng Diyos. Ang buong sangkalangitan ay bukas at kaya niyang ibigay sa iyo. Sabi ng ating Panginoon sa Book of Luke, chapter 12, sabi niya, "Fear not, little flock, for it is the Father's good pleasure to give you the kingdom." Huwag kang matakot, munting kawan ng Diyos. Kalooban ng Ama na ipagkaloob sa atin ang kaharian. Ikaw ay nasa kalalagayan ni Esther, ni Reyna Esther. Kay Esther ay kayang ibigay ang kalahati ng kaharian. Pero ang Diyos na ating pinaglilingkuran, gusto niyang ibigay sa iyo ang buong kaharian. Lahat ng benepisyo, lahat ng pagpapala na nasa kalangitan ay kaya niya ipagkaloob sa iyo. At ang tanging dahilan lamang, ang sabi ng Panginoon, kaya kayo wala, dahilan hindi kayo humingi. Humingi kayo upang malubos ang inyong kagalakan. At naranasan ni Ezra, nang sila ay manalangin sa Diyos, mag-declare ng pag-aayuno ng panahong yun, at nang sila ay tumawag sa Panginoon, hindi sila hiniya ng Diyos. Tandaan natin mga kapatid, ang sino man na sumasampalataya sa Diyos ay hindi mapapahiya. Sino man nalalapit sa Panginoon ay hindi siya mapapahiya. Hindi siya hihiyain ng Panginoon. Kung ikaw ay tatayo para magpatotoo at pinatotoo mo ang ganitong bagay, at kung ikaw naman ang malalagay sa ganong panahon, at kung ikaw ay tatawag sa Diyos, hindi ka hihiyain ng Panginoon, papatunayan niya ang kanyang mga salita sa iyo. Hallelujah. Uwitin natin ang isang awit, Draw Me Near. Wonderful name of Jesus. Oh, the pure delight for a single hour that before thy throne I spend. And when I kneel in prayer and with thee, my God, I commune as friend with friend. Ang ating nilalapitan, mga kapatid, ay hindi lamang siya Diyos. Siya ay Diyos para ipakita na siya ay makapangyarihan at walang bagay na mahirap sa Kanya. Ngunit siya ay kaibigan, dahilan ng lahat ng Kanyang gustong mangyari sa iyo ay sa iyong kabutihan. Hallelujah. Sa liwanag ng Kanyang mga salita ay nakita natin kung anong blessing ng bagay nito. Naniniwala ako mga kapatid, ang Diyos ay hindi sinungaling. Siya ay handang magpatunay ng Kanyang mga salita. At kung ang mga anak ng Diyos ay dadalihin ang kanilang mga sarili sa ganitong bagay, sila ay hindi bibiguin ng Panginoon. Ang paningin ng Panginoon ay bukas sa bawat matuwid. Nakatingin sa bawat matuwid at ang Kanyang pakinig ay bukas para sa kanilang mga panalangin.
Ang lahat ng bagay na ating nakita sa banal na kasulatan, lahat ng yan ay pawang totoo at pawang mga salita ng Diyos. At lahat ng kanyang mga pangako, all the promises of God are yes and amen. Walang hindi sa pangako ng Diyos. Walang pagtanggi sa anumang pangako ng Panginoon kung ikaw ay lalapit. Hallelujah, sa Kanya na merong pagpapakumbaba. And brothers and sisters, alam niyo, ang pinakabagay na aking gustong-gusto sa bahaging ito ay ang pagkakaroon ng turning point sa buhay ng isang mananampalataya. Ang buhay na paikot-ikot na laging gayon ang nangyayari ay pwedeng magkaroon ng turning point. Ang kaaway na laging nagkakaroon ng pagkakataon, darating isang panahon, hallelujah, na ang bagay na iniisip ng kaaway na para sa iyong ikakasama ay gagawin at babaliktarin ng Diyos, at ang araw na yun ay hindi panahon ng pagluluksa, kundi panahon ng pagsa-celebrate. Panahon para i-celebrate ang gawa ng Diyos sa buhay ng kanyang mga anak. At paglipas ng panahon ay pwede mong balikan ang kasaysayan ng iyong buhay, at pwede mong sabihin sa araw na yon ang Diyos ay gumawa ng turning point sa aking buhay. Tinugon ng Diyos ang aking dalangin. Ang bagay na tila imposible at tila wala ng pag-asa, ang Diyos ay gumawa. Hallelujah. At siyang nag-intervene. At sa paningin ng tao na wala ng pag-asa, sa paningin ng sino man na wala nang pwedeng magawa pa, ang Diyos ay pwedeng merong magawa. Hallelujah. Once more, awitin natin ang chorus na yan, and then we will pray. Hallelujah. Chorus. Draw me near. Draw me nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, blessed Lord, to thy precious bleeding side. Once again. Hallelujah. Oh, Draw me nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, blessed Lord, to thy precious bleeding side. hallelujah. Blessed be your name, O Lord Jesus. Hallelujah. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Tayo tutulog sa panalangin. Ang Diyos na nakakalam ng buhay ng bawat isa sa atin. Siya rin na nakakaalam kung ano ang mga bagay na ating pinagdaraanan sa buhay na ito. Alam natin na may mga panahon na ang nagaganap sa ating buhay ay nagdadala sa atin ng lumbay, kalungkutan. Sa bawat araw ay kinakaharap natin ang ganitong bagay na tayo ay, hallelujah, nalulumbay at tayo naglulong, tayo nag-iisip, Panginoon, kailan ako makakahulagpos sa ganitong bagay? Panginoon, kailan matatapos ang ganitong bagay sa aking buhay? And brothers and sisters, merong pag-asa na binigay ang Diyos. Maaaring magkaroon ng turning point sa buhay ng bawat isa atin. Hallelujah. At ang panahon na ibinigay ng Panginoon, hallelujah,
ay nasa ating mga kamay sa huling mga araw nito. Shall we pray? Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. Dakilang Diyos, sa oras na ito, narito kami. Matapos naming marinig ang iyong mga salita. Matapos naming makita, Lord, ang purpose ng ganitong klase ng gawain. At nakita namin kung ano ang pwede mong gawin. Hallelujah, sa liwanag ng iyong mga salita, Panginoon, sa mga kasaysayan, sa mga pangyayari na naganap sa iyong mga lingkod, Panginoon. At kung paano ikaw ay gumawa sa kanila ng dakilang bagay, ay ngayon, O Diyos, hallelujah, nais naming invoke, Lord, nais naming hilingin ang iyong tulong, Panginoon. Nais naming hilingin ang iyong intervention, Lord God, na ikaw ay mag-intervene, Panginoon. Ikaw ay mamagitan, Lord. Ikaw ay gumawa, O Diyos. Hallelujah. Ang buhay ng iyong mga anak na kumakaminsan ay nagpapatuloy, hallelujah, sa ilang mga bagay. At tila kami ay helpless at wala kaming anumang bagay na magawa. Sinikap namin sa aming mga pagsisikap, pero nakita namin, Lord, ang aming pagsisikap ay walang anumang bagay dahilan kulang ang aming kalakasan para gawin ang ilang mga bagay. Hallelujah. Ngunit, Lord God, ngayon sa oras na ito, kami ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. Aming inaamin, Lord, hallelujah, sa iyong presensya, Panginoon. At aming binababang aming mga sarili at sinasabi namin, Lord, wala kaming magagawa, Panginoon Diyos. Aming tinataas ang aming kamay at aming ipinapahayag na kami ay sinusuko namin ang aming mga sarili dahilan ang aming lakas ay walang kakayanan, Panginoon. Ang aming lakas ay dumating na sa kasukdulan. Hallelujah. At wala na kaming pwede pang gawin, O Lord. Ngunit ang tanging bagay, hallelujah, na yung pinapakita sa amin ay merong isa na pwedeng gumawa ng bagay na hindi namin kaya. Dahilan ng mga bagay na hindi namin kayang gawin, Lord, ay merong kayang gumawa at yan ay ikaw, Panginoon. Kaya sa oras na ito, ini-invoke namin ang iyong pagtulong, Lord. Ini-invoke namin ang iyong protection. Ini-invoke namin, Lord God, ang iyong pagsama sa amin. At inihiling namin, Panginoon Diyos, ang iyong intervention, Lord, sa buhay ng iyong mga anak, Panginoon. At Lord God, dalhan mo ng turning point ang buhay ng bawat isa na iyong mga anak sa uling mga araw nito, Panginoon Diyos. Ano man ang mga pamatok ng kaaway na inilagay sa buhay ng iyong mga anak, sa buhay ng bawat isa, sa buhay ng bawat pamilya, Panginoon, ano man ang pamatok na yan, Lord, dalangin ko, ikaw ang bumasag ng pamatok, Panginoon, sapagkat nasusulat, ang meron lamang kakayanang bumasag ng pamatok ay ang pahid na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Let the anointing that comes from thee, O God, hallelujah, ay yung idalhin sa amin, Panginoon. At anumang pamatok na nagpapahirap sa iyong mga anak, anumang pasan na nagpapahirap na nasa kanilang balikat, Panginoon, ay yung basagin. At Lord God, dalhan mo ng kalayaan, dalhan mo ng freedom, dalhan mo ng deliverance, dalhan mo ng liberty, Lord, ang iyong mga anak sa huling mga araw nito, Panginoon. Kung merong mga karamdaman, Lord, na nagpapahirap, hallelujah, sa iyong mga anak, O Diyos, hallelujah. Lord God, dumadalangin kami, hallelujah, ikaw ang siyang ini-invoke namin ang iyong lakas, ang iyong kapangyarihan, ang virtue, na nanggagaling sa iyo, na nagmumula sa iyo, ay yung gawat sa bawat isa na iyong mga anak, Panginoon Diyos. Lord God, kung merong mga kahirapan na minsan ay gumagapos sa bawat isa na iyong mga anak, O Diyos, at tila baga ang kanilang buhay ay nagiging mahirap sa kanilang paglalakbay, Panginoon. Lord, basagin mo ang ganitong pamatok ng kahirapan sa buhay ng iyong mga anak, Lord, at iyo silang kalagan, Panginoon. Hallelujah. At iyo siyang bigyan ng kaginhawahan. Ang isang refreshing, Lord, na nanggagaling sa iyong presensya, Panginoon, ay iyong ibigay sa iyong mga anak. Hallelujah. Sa huling mga araw nito, Ama. O Diyos, hallelujah, at kung may mga suliranin na nagtatagal, mga suliranin sa pamilya na naglilinger, Lord, at
at paulit-ulit, Panginoon. At ang suliraning ito ay tila hindi nawawala sa buhay ng pamilya, Panginoon Diyos. Dalangin ko, Lord, basagin mo ang pamatok, Panginoon Diyos. At iyong kalagaan ng bawat pamilya, Panginoon. At palayain sila. At Lord God, hallelujah. At sa araw na yun, Panginoon, ay panahon upang kami ay celebrate namin ang iyong dakilang gawa sa buhay ng iyong mga anak sa huling mga araw nito. O Lord, we pray in the name of Jesus Christ. Hallelujah. At aming sinasamo sa iyo ang ganitong bagay sa huling mga araw nito, Panginoon Diyos. At Lord God, habang ang iyong mga anak ay dinadala ang kanilang mga sarili at buhay sa iyo, Panginoon, sa isang maikling panahong ito, ngunit ang maikling panahong ito ay malaking bagay na iyong ihatid na pagpapala sa bawat isa amin. Maliit na bahagi na aming gagawin sa iyong pangalan at sa iyong gawain, Lord. Ilang mga sandali lamang, ngunit ang malaking pagpapala na iyong ibibigay sa amin na hindi namin kayang tumbasan ng aming maraming mga pagpapagal na gagawin, Panginoon Diyos. At Lord God, hallelujah, gumawa ka ng marka sa buhay ng iyong mga anak, O Diyos. Hallelujah. Magtataka sa buhay, sa aming mga kasaysayan ng aming buhay, na ang araw na iyon, ikaw ay gumawa. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon Diyos. Purihin ka. Aming patuloy na dinadalangin ang iyong biyaya, ang iyong presensya, Lord, ang iyong kagandahang loob na gagawa sa bawat isa sa amin, Panginoon Diyos. Habang aming tinadala ang aming sarili at magpapatuloy sa gawain ito, Panginoon, ang iyong biyaya ay patuloy na sumagana. O Diyos, patuloy pa naming makita ang liwanag nito sa iyong mga salita. At Lord God, hallelujah, muli makita namin ang buhay na Diyos na naming nakita sa kasaysayan at maging buhay sa buhay ng bawat isa sa amin. Hallelujah, sapagkat hindi kami nagbabasa lamang ng isang history, Lord, ng isang aklat, Panginoon. Hindi lamang kami nagbabasa ng isang aklat ng isang bayani na ang bayaning yon ay malaunang namatay. Ngunit ang Diyos naming pinaglilingkuran at ang kasaysayan na aming nabasa, ikaw, Panginoon, ay babangon mula sa kasaysayan at lalabas sa aklat na ito na aming hawak-hawak sa Biblia na aming tinatanganan, at ikaw ay magpapakita na isang buhay na Diyos, hallelujah, sa iyong mga anak. Dahilan ikaw ay buhay, Panginoon, ikaw ay gagawa at makikita ng aming dalawang mga mata at masasaksihan ng bawat isa sa amin. At kami mismo, Lord, ang makakaranas ng iyong dakilang bagay na ginawa sa buhay ng bawat isa sa amin. Panginoon Diyos, hallelujah. Lord Jesus, purihin ka, Panginoon, at may taas ang iyong pangalan sa oras na ito. At nais namin balik sa iyo ang buong papuri, buong pagluwalhati, at buong pagdakila, Lord. Hallelujah. Salamat sa iyong mga salita. At patuloy mo pagpalain ang mga sandali pang lilipas, Panginoon. Mahuwi sa iyo ang karangalan, pasalamat, pagdakila at papuri sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen. Amen and amen. Praise God. Parapangan natin ating Panginoon sa oras na ito. To God be all the glory, and honor, and thanksgiving.